na nga sa itaas. Lubos na kalooban ng Diyos. Okay, time na po. Yeah. So, sunod naman, Kuya Robin, meron ka bang gustong tanungin? Kuya Robin? Baka ako magtatanong? Opo, baka meron kang gustong tanungin sa mga nandito? Tatanungin natin si Balse. Tanungin natin si Balse. Si Balse. Sige po, 5 minuto. Good evening, Brother Robin. Tutusin, hindi naman ako sanay sa mga ganitong ano. Ano lang akong discussion lang sa Word of God. Okay lang. Hindi naman ano. Sagot ko, ayun na yun, Brother Robin. Okay. Yung Filioque ba ay term na kailan sinimulan na gamitin ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Tungkol sa mga Katolika, wala akong pagka-knowledge yan, Robin. Biblical lang tayo. Ano yung ano ba religion mo? Hindi, una pinag-uusapan natin yung salita ng Diyos. Doon na lang muna tayo. Kasi, kaya sabi ko, hindi ko masasagot sa yung Katoliko, okay? Naglatag ka kanina ng equal in essence. Narinig ko may binanggit kang equal in essence. Ang essence pa Teka lang, wala pa akong tanong. Wala pa akong tanong. Sige, sorry. Inilatag mo ang equal in essence. Ito ba ay ginamit sa Biblia? At kung hindi ginamit sa Biblia, sino ang unang gumamit nito? Robin, ang pagkaunawa ko sa essence na attributes and then parang internal, no? Sa unawa ko lang essence, attribute ng Diyos yan eh. Kung paano si Kristo ginagawa natin tao, naranasan ni Kristo lumakad sa dagat, nababasa niya kaisipan ng tao, gumawa siya ng himala, nagpabuhay ng patay, sa pagiging katawan tao niya, tao pa rin sa tingin ng tao. Kuya, maliwanag po yung tanong ko. Ginamit mo ka, ang tanong ko po, ginamit Robin, mo ang equal in essence. Robin, ayun na yung sagot ko, yung essence niya, yung kalikasan. Sige, next question ako. Niya. Okay, next question. Next question ako. Ginamit mo ang divine nature. Ito ba ay mababasa sa Biblia? At kung hindi mababasa sa Biblia, sino ang unang gumamit nito? Pag sinabing divine nature, no? Kasi banal siya eh. Wala siyang kasalanan. Kuya, hindi ko naman pinapapaliwanag yung divine nature eh. Ang tanong ko, ito ba ay mababasa sa Biblia? At kung hindi, sino unang gumamit nito? Yun din ang tanong ko kanina sa ano eh. May mababasa tayo dyan, Robin, sabi ng Panginoon doon, hindi siya nagkasala ni muntiman lang. And then Isaiah, sabi nga doon sa Isaiah 53 na yung tinatawag natin na yung mga prophecy niya, no, na nahayag sa pagiging laman niya, sa pagiging Kristo niya, nahayag. Ito next hindi question, ng mga Kuya. tao eh. Hindi, next question, Kuya. Okay, next question. Okay, sige, okay. Tinanong kita ukol sa equal in essence, ang sagot mo ay hindi namamatay or may kamatayan, something ganon. Yun ba ang kahulugan ng Tagalog ng equal in essence para sa'yo? Ano sa Tagalog? Ano ba yung equal essence mo? Wala pa akong tanong, Kuya. Sorry. Hindi ko pa nabubuo yung tanong ko eh. Hindi naman ako nang-iipit sa iyo eh. Tinitingnan ko. Ano lang tayo ba? Chill lang. Ginamit mo ang equal in essence. Ano sa Tagalog ang equal in essence para sa iyo? Yung essence, pwede mong pababain, bigyan mo pa ng ibang kaunawaan yung salitang essence o tsaka Tagalog para maunawaan din ng iba yung una, Kuya, ikaw ang gumamit sa latag mo kanina. Naglatag ka ng equal in essence, may binanggit ka pa. Teka muna, may binanggit ka pang divine nature, may mga ganong-ganong English ka pa eh. So kung mayroong dapat magpaliwanag, hindi ako yung Robin. Wala akong binibigay na English, puro Tagalog ako, Robin. Para sino ba yung gumamit nun? Sino yung gumamit ng may mga word na essence. Yung sorry. Wala eh. Kaya tinatagalog ko, Robin, yung word sorry essence. Ako nga, nag-sorry nga ako kay Sorry hindi pala angkop yung tanong para sa'yo. May naglatag kasi Kuya Viewerista, yung mga pa-English pa, mga checho-bachong, mga equal essence, yung gumaganon-ganon pa eh.
Baka naman, Parang dinood tayo mo pala. ikaw ba ako, yun? Robin, Ikaw ah. ba yun, Inter, ano? Ako nga yun. Sinapin. Ako talaga to. Sige, sige. Baba mo na Pwedeng ako, Robin, 5 okay. minuto, mali yung inano ko. Nasubos na Mali yung yung, Robin. pasensya ka na, hindi, wrong yung ano, Wrong number. tanungin natin. At least Sinadya mo yun. mapaghahandaan mo pa, same na. Mamaya ka na tagabasag. Sinadya mo yun para mag-demand ka naman ng 5 minuto na naman. Sige, ikaw na, mamaya na ako, may umiiyak na eh, mamaya na ako. Hindi ka talaga pagka mga anak ng anghel. Wag mo na, wag mo na mag-butt in sa mga nagtatanong. Hindi naman si Kuya Robin nakialam sa inyo kanina no nagtatanong kayo. Kuya Balse, baka gusto mo magtanong kay Kuya Robin, pabibigyan kita ng pagkakataon. Kuya Balse, gusto niyo ba magtanong kay Kuya Robin? Mahira ako. Doon na lang tayo sa sabsaban, no? Kasi tutuusin naman, no, yung pagluhod ng tatlong... 5 minuto po, Kuya Balse, para magtanong kay Kuya Robin. Go. Ano bang pagkakilala mo bakit lumuhod sila doon sa isang tao na isang sanggol? Kinilala ba nilang isang tao lang na propesiya ba yan? O... Yes, opo. Kinilala nilang ang sanggol na yon ay mula sa Diyos, lalang ng Espiritu Santo. Subalit maliwanag sa Mateo 1:18, 20-21, nagdadalang tao. Hindi sinabing maglalalang ng Diyos. Yung saling Diyos anak ay walang ganon sa tamang konsepto ng Biblia, kundi si Kristo ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Next question. Kung sinasabi doon sa na ang tunay na religion daw yung pagkakilala na yung nagkatawang tao ang laman, nagkatawang tao ang Diyos, ayon doon sa sinasabi doon sa 1 Timothy, no, na sabi nga at ang pagpapatotoo ng Espiritu. Ano bang kaunawaan mo to? Bakit nagkatawang tao ang Diyos? Tamang pagkaunawa sa nagkatawang tao ay naging laman. Hindi ibig sabihin ng nagkatawang tao na dati siyang Diyos at magiging tao. Pagkatapos siya ay tao, pag-akyat sa langit ay magiging Diyos. Hindi po ganon ang konsepto ng tunay na Diyos. Ang tao ay tao, ang Diyos ay Diyos, ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao, at ang tao ay hindi pwedeng maging Diyos. Next question. Kinikilala mo rin ba yung sinasabi doon sa Peter na ang di kumikilala sa pagiging katawan ng tao ni Kristo ay mga antikristo? Oo, dahil dapat mo talagang kilalanin na may katawan si Kristo na siya ay tao. Subalit yung word na nagkatawang tao na siya ay dating Diyos bago magiging tao at darating ang panahon ay magiging tao na Diyos pa, hindi konsepto ng Biblia yon. Yan ay imbento ng Nicene Creed na itinaguyod ng Katolisismo. Sa Apostles' Creed, page 206, ay mababasa natin yung kabuuang konteksto ng pagiging Diyos ni Kristo. Sa Great White Throne ba, sa pagharap natin kay Kristo, nasaan nyo pa rin ba siya ng tao na matatawag nating may laman at dugo? Sa pagharap mo ba kay Kristo, matatawag mo ba siyang tao pa rin doon sa banal niyang trono? Oo. Basahin ko yung talata para mayroon tayong pagbabatayan. Sa Gawa 17:30, Gawa 17:31, ganito ang nakasulat. Sapagkat itinakda niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao. So pagbaba ng Panginoong Jesucristo rito, dahil siya ang gagamitin ng Diyos sa araw ng paghuhukom, isang tao. Actually, pagdating ni Kristo sa langit, siya ay uupo tao sa kanan ng Diyos. Kaya wala pong naging konsepto sa Biblia na si Kristo ay naging Diyos. Hindi, ang ibig ko sabihin, hindi mo nasagot ako. Doon sa trono ba, laman at dugo pa rin ang makikita mo kay Kristo? Tao, kuya, tao pa rin. May laman, may dugo, tao, kuya.
Ang Tao. tao kasi may laman at may buto. Siyempre, mahirap naman magkabuto na walang dugo. Ang Diyos walang laman at mga buto, so hindi po siya tao, kundi espiritu. Robin, paano mo masasabi doon sa 1 Corinthians 15 plus hindi ko alam talata doon. Pero 1 Corinthians 15, nasabi doon, hindi pwede manahan ang katawan, ang laman at dugo doon sa langit. Kaya meron sinasabi natin doon sa talata rin yun, iba yung katawang panlangit, iba yung katawang panlupa. Ang katawang panlupa ay iiwanan sa katawan na mabubulok dito sa lupa. Yung katawan na panlangit, napapalitan doon sa mga Kristiyano, pagdating doon sa langit ay papalitan ng panlangit na wala ng laman at dugo. Ngayon, bakit ang aral, ang ibig sabihin, ito ba'y sinasampalatayanan mo sa magiging kalagayan ng tao na katawang panlangit? Yes, ang Okay, last katawang answer. panlangit ay katawang wala ng hirap, wala ng gutom, wala ng kamatayan, wala ng uhaw. Kaya yung binabanggit mo na may katawan pa rin. Ang may katawan, lumilitaw, tao sa likas na kalagayan. Mali lang ang pagkaunawa ng iba tungkol sa konsepto na yon. Okay, time na. Okay. So, ikaw naman kay Jordex. Ako